Oh, ito na yung sagot niya na nabuwisit siya, kaya niya sinabi ito. Tomorrow, will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman. session suspended. Session suspended. Lulo. Nagalit si Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Ito yung angle kung bakit nagalit si Pangulong Duterte. At inambangan niya si Trillanes. At makikita nyo dito si Trillanes, talagang medyo umatraso ang ang tapang eh. Tila natakot. Eto. Yan, no? Hindi na makatingin, no? Oh. Tatawa-tawa na lang kunwari, pero ang totoo, iba na. Oh. Grabe, oh. Nangyayari sila dyan. May pakinggan lang natin kasi Please observe proper decorum. We are in proper decorum. Grabe yung mga arte nito magsalita, ano? a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, Hindi contempt mo. Puro kayo daldal eh. Contempt nyo na. decorum will be implemented regardless of who you are. Bakit hindi Regardless contempt? of who you are. Ay, kala ko ba, We live regardless by of a who set you of are. rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. Pwede nyo If I i-contempt. may. Takot kayo eh. Wait, session, it's still suspended. It's still suspended. Panoorin nun natin tong tagpo Tagpo ng isang leon at ng isang... Oh! Panoorin natin itong tagpuan na ito ha. Pasok. Go ahead, Mr. Trillanes. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. Una-una, recycled na po ito. Naano na ho ito eh. Tandaan ninyo, days before the election, nakapag-issue ng waiver at sumagot po ang BPI, sinasabing walang ganyang account, di ba? So, ano na ho ito? Luma na ho ito. Luma na ho itong issue, pero syempre, kailangan siyang sumalit-sumausaw para magkaroon siya ng publicity sa Caloocan. Diba? Kayo mga taga-Caloocan, good luck sa inyo pag nanalong mayor to. Pero wag nyo ipapanalo ito. Ay, naku po, yari ho kayo dyan. Sigurado ako. Ha? Kita mo tumatakbong mayor pero ang kanya pong masasabi nating obsession ay si Duterte pa rin. Talagang hindi naman siya kailangan dyan. Wala naman siya sa mga unang pagdinig. Talagang humabol pa siya. Diba? Siyempre, ayaw patalo. So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng ombudsman Naku. na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Naku. Kaya ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. Naku. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan. Alam mo, may feeling ako eh. Feeling ko talagang tinimbrehan si Trillanes nitong mga congressman eh. Para, alam mo na, para pumunta ho siya dyan, para manggulo, para siraan si Duterte. Alam nilang galit na galit to si Trillanes kay Duterte.
So talagang tinimbrehan eh. Kasi hindi naman pagsasalitay niya kung hindi ho siya kung hindi ho siya merong binigyan ng authority ng mga congressman eh. So alam po natin na talagang pinatawag ho siya. Ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide, no. Dito po, meron po ito pong Hindi ho yung prueba eh. Hindi ho yung ebidensya. Sinulat mo lang yun, ginawa mo lang yun. Ang dali-dali. Ang dali-daling gumawa niyan eh. Di ba? Ang dali-dali yung gumawa niyan. Maglabas ka ng bank certificate o bank statement para doon sinasabi mong transaction. Sinulat mo lang yan. Anong klaseng ebidensya yan? Ganyan po kababaw ang kamera. Mantakin mo sinulat niya tatanggaping ebidensya. Parang tanga lang, di ba? mga transactions na ito, meron pong kay Vice President Sara, Naks. meron po kay Duterte, Naku. meron po kay Baste, Naku. Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Yung mga mismong galit kay Duterte, tingnan mo, nakasimangot sa'yo. Feeling nyo. Ay, nanggugulo na naman to, sabi siguro. Pero sa tingin ko, yan ang sinasabi nila, nanggugulo na naman to. Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Siguro ng mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nagdidibidendo yung drug lord doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos proceeds of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-encash, no? Tapos itong mga anak, sila Baste Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Alam mo kung patas itong camera na to, sa totoo lang kung patas tong camera na to, di sana man lang sinabi nila, asan yung ebidensya ninyo? Saan nyo nakuha yan? Sino resources niyan? Sino nagsabi sa inyo yan? Sino source nyo? Wala man lang na ganun eh. Tinanggap na nilang gospel truth ika nga itong mga pautot ni Trillanes. Mantakin mo, napakagago, di ba? Wala lang, okay na sa kanila yan. Ano, kita mo naman, ginawa lang ng wala. Mas maganda pa nga yung gawa ng AI eh. Parang ginawa ng grade 7 yan eh. Ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy nitong mga sinasabi na ito. Kaya
hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni Asan na yun? Hindi, di ba? Alam mo yun? Siguro naman mga kababayan, lahat po tayo meron na, somehow meron po kayong bangko. Imposible o iba sa inyo. Sigurado ako meron bangko. Alam naman po siguro natin yung bank certificate, bank statement. Diba? Paano mo makukuha yan? How are you going to obtain that kind of detailed, mantakin mo ha, detailed transaction? Paano mo makukuha yan? May bank secrecy law. Kahit nga korte, hindi ho basta-basta pwedeng kunin yan eh. Talagang dadaan sa matindi. Hindi mo pwedeng gawin yan. Diba? Dinaig mo pa yung mga kabit nalalaman yung amount ng... Totoo, diba? Dinaig mo pa yung mga asawang mabusisi kung magkano kinikita ng mga asawa nila. At magkano yung inuuwi sa bahay at ginagastos sa labas Duterte, mag-a-admit konti pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun. Ikaw lang ang confused, sa totoo lang. Wala nang iba, ikaw lang. Walang confused kasi una-una wala namang gago na bangko na magbibigay sa'yo ng ganyan. Di ba? Anong kalokohan yan? Mr. Chairman. So, yan po, we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan Umagri niya. na siya, peke daw. Siya na mismo nagsabi, we therefore conclude, peke talaga. Ang gumagawa nito. Yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan. So, kaya po nung sa Davao pa lang pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos nung sila nga ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, yung nangyari. Tapos si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, meron legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya. Pero pag may kailangan silang isingit ng mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Hindi ako naniniwala doon. Di sana siningit ka na nila. Ikaw ang number one pampagulo sa mga Duterte. 'Di ba? Hindi, come to think of it yung kanyang logic na pagkakakompetensya, isinisingit daw yung pangalan para alam mo yung masawata yung kalaban daw sa droga. Ako si Duterte, ikaw ang pinakamaingay. Ikaw ang oposisyon, talagang naglalahad kuno ng mga makatotohanang akusasyon kay Duterte. Kung ako yun, isiningit na kita para itinumba ka na. Di ba? Hindi, this is a serious matter. Di ba? Kung ako yun, talaga isisingit ka. Pero hindi ka naman siningit, di ka nga dinidemanda. Wala nga pakialam sa'yo. Kasi hindi yun nila gawain yun. Kaya nga may mga tinutumba na mga involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po, lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So, kaya that would explain. Inamin niya na. Pinagtagpi-tagpi lang nila. Nanggagaling na. Kanina sabi na, ito, napatunayan na natin na peke. Sabi niya. Tapos pangalawa, sinabi niya, kaya ito, pinagtagpi-tagpi na natin. Sa sarili niyang bibig, napapaghalataan na ginagawa, iniistoryahe lang ito di ba? Ako po. Kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report. Itong si Colonel Acerto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung
gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanang kaso. Kaya makita natin dun sa mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, ano siya, porsigido siyang patayin. Pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Oy, protektado hanggang ngayon. Ni nga si yung PDEA director ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga masama sa drug list hanggang after noong 2022 si Michael Yang. Yun Kasi nga, isasama mo sa drug list tapos wala ka namang ebidensya. Pambira ka, Trillanes, oh. dahilan kasi biniling po sa kanya yan ni Duterte. Salamat po. Yeah, please proceed, Congressman Teves. May I Mr. ask Chairman. the former President kung alam niyo po ba na kinasuhan po ni former Senator Trillanes sina Congressman Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio for drug smuggling? Hindi ho. Pero kung totoong drug smuggling man sila, they should be prosecuted in court. And if convicted, they should serve sentence in jail. Hindi dahil, hindi ko pipigilan yan. Kung anak ko, kung totoo. Ngayon, yung na-reason dito ni ko kilala itong taong to. Kita nyo? Sasabihin ba ni Pangulong Duterte yan kung sa tingin niya talagang totoo yung sinasabi ni Trillanes na kakumpetensya sa droga? Hindi niya naman sasabihin yan. Sasabihin niya bang, sige, kung ano. Tuloy nyo, kasuhan nyo na. Alam mo kasi ang taong malinis, ika nga, ang taong nasa katotohanan, wala akong takot yan kahit ano, kasuhan ninyo. Kasi lalabas at lalabas ang katotohanan sa husgado. Kasi mako-cross-examine dun yung mga ebidensya. Got his name. Your Honor, if there is an iota of truth, iota lang, baski konti lang, you can find out, may nilagay siya ng record. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. Naku po, patay tayo dyan. Eto na. Eto na po, yung babanata ni Duterte ng maigi ito si Trillanes. At muntikan na naihi sa palda ito si Trillanes. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang na kiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Mr. President, Yes, Your Honor. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated, if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako si Trillanes, dapat magsabay rin sa akin. okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Former Senator Trillanes, you're recognized. Ba't ganyan ang boses itong congressman na ito, no? Pasosyal, si Trillanes is trying to recognize. Pareho sila ni Fernandez. Si Fernandez, siya yung pasosyal na nagko-copy.
Yung tipong magsasabi ng mga follow-up question. Yung follow-up. Ito naman, masyado siya, ano eh. Naalala ko yung kanta na to eh. Adelay. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman. At ang Deputy Ombudsman, Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin suggested Di ako sure kung tinanggal siya, pero kung tinanggal man siya kasi nakipagkuntsabahan sa'yo. Di ako sure kung tinanggal siya, pero ako, feeling ko naman, kung ako si Duterte nga naman, kung makikipagkuntsabahan sa'yo, na maglabas ng mga hindi magagandang at hindi totoong data, talaga naman sisibaking ko rin. Pero hindi natin alam. We're not sure about that. Chairman Paduano na yung AMLAC mismo, unless since hindi naman na siya incumbent, ay pwedeng ma-access yon with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi, kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala nang alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po. Alam mo, kita mo dito pa lang po alatang halata na po ang target po talaga is impeachment. Obvious na obvious itong mga birada ni Trillanes. Lagi niyang isinasangkot si VP Sara Duterte. Alam mo yun, ako feeling ko lang naman, I'm not sure about this. Maybe yan ang deal. Yan ang deal ni Trillanes sa mga congressman. 'Di ba? O sige, entertaining ka namin, sabi siguro ng mga congressman. Entertaining ka namin. Pero ilagi mong idadawit si VP Sara Duterte, ha? Kailangan ipitikin mo si VP Sara Duterte. Kailangan meron niyang pang-impeachment. Kasi si PRRD, sisiraan lang namin yan. Okay na yan Hindi naman tatakbong presidente yan, bawal na Pero si Sara Duterte, siya ang tatakbong presidente na makakalaban ng aming boss. Pag nanalo daw yung boss namin, may bonus kami lahat. Siguradong may iPhone 16 Pro Max mga kabit namin. Pagka nagkataon, no, masarap na naman yan sa pag-uwi namin sa mga sa mga kabit namin yun. Bantakay mo, may dalang iPhone 16 Pro Max sa mga kabit mo. Siguradong bajingjing na naman yan. Kaya tingnan nyo, pinipilit talagang idawit si VP Sara. Thank you very much for Sir, I have to respond to it. This guy President, is with all due respect, I'll have to follow the rules. Itong problema dito sa congressman na ito, napakasira din ng ulo no? Alam niyo kung bakit? May akusasyon yung si Trillanes. Bakit ayaw mong pasagutin yung inaakusahan niya? 'Di ba? Tama po ba 'yun? Inakusahan ka tapos ayaw mong pasagutin.
Sasabihin mo, may rules, may rules. It's unfair. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of... Yan. Yan po ang plano nila. Plano po nila yan. Talagang i-on the spot si Duterte na sumayin ng waiver para, alam mo yon, para ibabuo yung kwento nila. Di ba? Kaya lang, hindi ho tanga si Pangulong Duterte. Pag alam niya na po, pag condescending yung question or di kaya pag merong sasabihin that would implicate him. 'Di ba? Kasi alam mo, sa ito ha, para ho sa kaalaman ninyo, ang mga abogado magagaling. I mean, ikaw ang nag-akusa. Ikaw ang nagsabi niyan. 'Di ba? Ikaw ang merong pinapatunayan diyan. Why would I give you authority in getting any evidence that would, 'di ba, somehow madidemanda ako? Oh, I mean, ako kahit wala akong pera, halimbawa lang, wala naman akong pera, 'di ba? Tapos aakusahan ako na ganito, na tumatanggap, bla bla bla. O kunwari lang, may wetting pa ba? Kunwari lang, may hindi ako sure. Tumatanggap yun si Banatbay ng wetting money. Halimbawa lang, kasi hindi yung kapanahon na namin wetting pa eh. Tapos are you willing to sign? Okay. Ikaw ang nag-akusa. 'Di ba? Ikaw ang nagbigay ng nagsasabi niyan. Dapat you should be responsible in presenting the evidence. Don't get it from me. 'Di ba paulit-ulit na nangyayari yan diyan eh. 'Di ba sasabihin niya, pinatay ko yung ganito, pinatay ko yung ganito. Tapos laging tatanungin niya, sir, may pangalan po ba kayo? Alam mo, ang laging sagot ni Pangulong Duterte, hindi ko na matandaan. Kasi kayo nag-aakusa na mamamatay tao si Duterte. Di kayo maghanap ng ebidensya. Hindi yung spoon feed sa inyo, ito pinatay ko to, ito pinatay ko. Even if it is true, which is not true. Sabi nga ni Pangulong Duterte, it's hyperbole, di ba? Even if it's true, why would I give you the name of those DDS? Ganon din po yun dito, mga kababayan. Oh. I mean, assuming this is true. Am I stupid to give you authority na ako ang magbibigay sa'yo? Hindi, ikaw nag-ukusa eh. Gago ka ba? Yan yung sinasabi ni Duterte. Kaya nabuwisit na siya dito. Ito na yung sagot niya na nabuwisit siya. Kaya niya sinabi ito. Tomorrow, will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Lulo mo. Nagalit si Pangulong Duterte. Alam mo kung bakit? Ito yung angle kung bakit nagalit si Pangulong Duterte at inambangan niya si Trillanes. At makikita nyo dito si Trillanes, talagang medyo umatraso ang ang tapang eh. Tila natakot. Eto. Ayan, no? Hindi na makatingin, no? Tatawa-tawa na lang kunwari, pero ang totoo, iba na. Grabe, nangyayari sila dyan. May pakinggan lang natin kasi Please observe proper decorum. We are in proper decorum. Grabe yung mga arte dito magsalita, ano? a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, Hindi contempt mo. Puro kayo daldal eh. Contempt nyo na. decorum will be implemented regardless of who you are.
Bakit hindi regardless contempt? of who you are. Ay, kala ko ba, We live regardless by of a who set you of are. rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. Pwede nyo If I i-contempt. may. Takot kayo eh. Wait, session, it's still suspended. It's still suspended. But thank you very much for your apology. Buti pa si Duterte nag-apologize. The hearing is now resumed. Ayan na po yun Now eh. record. The unbecoming behavior. Init sa ulo lang yun. Thank you very much for your apology. It is accepted, and I hope that the others beside you would also observe proper decorum. Kita nyo? So, but Wala, thank you hindi very much for your nagsorry. apology. O buti pa si Pangulong Duterte. Kahit wala ho siyang respeto dyan sa mga nakaupo dyan sa harap, nag-apologize. Ito hong si Trillanes, walang pakialam. Sa bagay, ganyan naman po siya eh. Eto, i-google nyo na lang lahat ng inaway ni Trillanes sa Senado. Kung paano niya binabastos yung mga senador na kasamahan niya dati. Kaya nga sabi ko nga sa inyo yung mga taga-Caloocan eh. Kayo mga taga-Caloocan, pag ipinanalo nyo pa yan si Trillanes, talagang wala na. Yung Caloocan, babagsak talaga yan ng todo-todo. Oh, maniwala kayo sa akin. Mantakin mo ba naman? Di ba? Mantakin mo ba naman? Dito pala makikita mo na kung sino yung gentleman. Si Duterte, malakas ang dating. Pag talaga namang, alam mo yon, strong. Pero marunong mag-apologize. Trillanes, wala. Tae. Hindi, totoo naman eh. Nga, hindi ho marunong mag-apologize. Di ba? Sabi ko nga, dito makikita yung kung sino yung gentleman. Kung sino talaga yung, alam mo yon, may sincerity sa puso. Wala eh. Ito si Trillanes, tila natakot lang, parang ayaw na umimik. Hindi ko alam ha. Ako, nagtatanong lang naman ako, Trillanes, umurong ba yung yag balls mo dito? Natakot ka ba dito? Naihi ka ba sa salawal mo? Ako nagtatanong lang. Tanong lang naman. Naihi ka ba sa salawal mo dyan sa parte na yan? Kasi muntikan ka na lapitan ni Pangulong Duterte, sampalin ng kaliwat kanan eh. Ako po ay nagtatanong lang, ano sa tingin niyo mga kababayan, ha? Naihi kaya sa salawal ito si Trillanes? O di ba? Nako, kaya mga kababayan, comment kayo dyan at share na itong video na ito ha, pag napanood nyo. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. The next performance will start momentarily.